Habang magkaharap ang grupo at natitigilan ang mga miyembro ng blood cult, may seryosong mukhang nag-utos si Soryong sa kanyang alaga na ubusin silang lahat. Dahilan ng matinding panginginig at pag-aalinlangan ng mga assassin. Pansin ito, sumigaw si Pang Su sa mga kalalakihan kung ano ang kanilang ginagawa dahil isa lang itong malaking centipede kaya wag silang mataranta. Nang bigla na lang naagaw ang atensyon ng Blood Demon Unit Leader dahil sa naramdaman nitong mga patak ng likido na dumadampi sa kanyang katawan. Siya ay napatingala at nanlaki ng todo ang kanyang mga mata habang natitigilan sa kanyang kinatatayuan. Ito ay dahil ang likido na ito na kasalukuyang umuulan sa kanilang kinaroroonan ay mga lason. Pansin naman natin ang pagpapalabas ni Cho ng nagagalit na tunog, samantala si Pang Su ay unti-unting nasunog ang katawan. Kasunod ay ang pagsigaw niya ng napakalakas dahil sa nararamdaman nitong matinding sakit sa pagkasunog ng kanyang balat kung saan maging ang mga kasamahan nitong miyembro ng blood cult ay ganoon din ang naging reaksyon sa paligid. Habang patuloy na natutunaw ang balat at laman ng Blood Demon Unit Leader, nagpalabas siya ng huling pagsigaw, hindi makapaniwalang ganito ang nangyayari sa kanyang katawan. Di kalayuan ay si Huayon na napapanganga sa gulat, nagtatanong kung ano ito at kung ito ba ay ang Poison Rain. Ito ay isa sa kapangyarihan ng hari ng lahat ng mga centipedes, at isa sa 10 maalamat na nakalalasong nilalang na tinatawag na Flying Centipede. Naunawaan din niya ang kasabihan patungkol sa nilalang na lumilipad ito sa himpapawid at ikinakalat ang isang hamog ng kamatayan. Makalipas ng ilang sandali matapos ng pinakawalang pag-atake ng insekto ay mapapansin natin ang pagpapatuloy ng grupo habang umuusok pa ang lupa dahil sa lason. Habang sila ay nagmamasid sa paligid ay nagsabi si Gyeongbong na silang lahat ay napuksa sa isang iglap lamang, samantala si Sangho ay inilarawan na ito'y isang kakilakilabot na kapangyarihan. Naisip naman ni Soryong na hindi pa siya nakakakita ng ganitong lason sa buo niyang buhay. Ito ay dahil tinutunaw nito ang tao ngunit iniiwang buo ang mga damit at mga sandata. Lumapit naman kaagad si Hwayon sa kanilang alagang si Cho at sinabihan nitong huwag lagyan ng laway ang ina at ama nito. Sa tabi ay nababahalang naisip ni Soryong na sinabi ng matandang patriarka na siya ay magiging maayos lang dahil nasipsip nito ang lason ni Cho. Pero nakakatakot pa rin itong makita ng malapitan. Maya't maya pa ay ang pag-utos ni Gyusong sa grupo na sila ay kumilos habang may pagkakataon pa dahil maaari silang habulin ng iba pang grupo, na pinasang-ayunan ni Soryong. Dahil dito, nagsabi si Gyusong na sila ay magpatuloy. Habang nagkalat sa paligid ang mga naiwang damit at mga sandata ng mga miyembro ng blood cult ay makikita naman natin ang mabilis na pagtakbo ng grupo upang sila ay makapagpatuloy sa pagtakas. Makalipas ng ilang oras sa parehong lokasyon, mayroon tayong mapapansing isang elder ng blood cult na nagtatanong sa isang miyembro nila kung ano ang nangyari doon. Ito ay dahil mukhang mga bakas ito na iniwan ng Blood Demon Unit Leader na si Gu Pangsu at kanyang 100 tauhan. Ngunit nagtataka lang din na natanong ng assassin kung sila ba ay naapektuhan muli ng lason sa pagkakataong ito, pero natigilan lang ang elder. Kasunod ay ang pagbabaga ng mga mata niya sa galit. Itong blood cult elder ay ang tinaguriang blood wind flying snake na si Mei Chogui, kung saan habang siya ngayon ay nagpapalabas ng nakakatakot na kulay pulang enerhiya sa tindi ng pagkainis ay ang pagsasabi niya na personal niya itong aayusin. Pinagmamasdan sa lupa ang natitirang kagamitan ng Blood Demon Unit Leader. Pinagpapawisang naisip ni Chogui na ito'y kabilang sa nangungunang 5 sa 8 unit leaders ng blood cult ngunit napakadali lang itong napabagsak. Napapiga siya ng todo ng kamao sa galit dahil hindi siya makapaniwalang nawalan sila ng ganito karaming tauhan dahil lamang sa pagdakip sa kaunting kabataan ng Murim Alliance at ilang pilyong bata. Kasunod ay ang pagsigaw niya, nagtatanong kung ano ang nangyari sa mga dapat na dumating at huwag sabihin sa kanyang nilabag ng mga ito ang kanilang pangako. Mapapansin naman natin ang paglitaw ng buhok ng isang misteryosong babae, kung saan bigla na lang itong lumitaw sa likuran ng elder sabay sabi na ito'y imposible. Dahil dito, nagulat ng todo si Chogui at kaagad na lumingon habang napapaisip kung kailan ito nakarating doon. Hinawakan naman siya nitong misteryosong babae at nagsabi na huwag itong mag-alala dahil parati nilang tinutupad ang kanilang pangako. Dagdag pa nitong napakagandang babae na bagong karakter sa ating istorya na sila ay hindi gaya ng iba. Ang babae na nasa harap ng elder ay kabilang sa isang pangkat na kanilang nakasalubong malapit sa hangganan ng teritoryo. Ito ay nung umatras ang blood cult sa Central Plains at nanirahan sa nasyon ng Daewol. Naging magkalaban sila noong una, bagamat sa sandaling malaman nila na ninanais rin ng mga ito ang Central Plains ay nag-alok sila ng alyansa.
At ang pangalan ng grupo ay ang Five Venoms Lords, at sinasabi nila na sila ay ang tagapagmana ng Five Venom Sect. Pabalik sa magandang misteryosong babae habang may kinukuha ito sa loob ng kanyang damit, nagsabi siya na hindi niya alam kung bakit sila tinawag ng mga ito, pero ito'y naging maayos naman dahil balak din naman nilang dumaan roon kahit papaano. Pagkatapos ay ang pagpapalabas niya ng isang bote sabay sabi na ito na ang antidote na hiniling ng elder noong nakaraan. Naagaw naman ang atensyon ni Chogui dahil sa kanyang sinabi at inilabas na bagay. Kasunod habang hawak-hawak niya ito ay ang nagugulat niyang reaksyon dahil hindi siya makapaniwala na ito'y natapos nila kaagad. Paliwanag ng misteryosong babae na gaya ng inaasahan, ito ay ang laso ng Lakeside Quicksand Snake, at hindi ba sinabi na nila ito sa kanya sabay sabi na ang martial arts nitong elder ay puno ng butas. Subalit habang pinagmamasdan ni Chogui ang bote ng antidote na kanyang hawak ngayon, naisip niya na ito ay gaya ng kanyang inaasahan sa Five Venom Sect dahil may mga nagsasabi na ang kaalaman ng mga ito patungkol sa lason ay kayang makipagsabayan sa angkan ng Tang. Naagaw naman ang atensyon ng batang babae dahil sa pagtatanong ng elder kung makakaya din ba nitong malaman ang nangyari sa mga bangkay dahil mukha din itong sanhi ng lason pero hindi niya ito matukoy. Dahil dito, mabilis na lumapit ang misteryosong babae sa isang bangkay, kung saan ito'y kanyang hinawakan at kaagad na tinikman. Sa sandaling matikman niya ang bagay ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nalaman. Napagtanto niya na ito'y lason na nanggaling sa isa sa maalamat na nakalalasong nilalang, ito man ay bata pa pero nakakasigurado siya dito. Dahil sa hindi inaasahang kaalamang ito, napangiti ng todo itong babae. Kasunod ay ang pagtatanong niya sa elder kung gaano nakatagal mula nang umalis ang mga tao roon, ngunit sinagot lang siya nito na hindi pa sila dapat nakakalayo at bakit niya ito natanong. Pinagmamasdan ang mga anino na mayroong nagliliwanag na mga mata sa likod ng puno sa paligid, saad ng babae na tila ang langit ay pumapabor sa kanila. Pagkatapos noon ay ang pagtawag niya sa kanyang hukbo na tinatawag na Toad Unit, kung saan makikita natin ang paglabas ng mga malalaking kalalakihan na mayroong hawak na mga kutsilyo at suot na mga maskara ng isang palaka. Kaagad naman itong nag-utos sa kanyang mga tauhan na habulin ang mga ito at huwag hayaang mawala kahit na anuman ang mangyari, na tinugunan ng mga ito sa pagsasang-ayon ng buong katiyakan. Makalipas ng ilang araw ay lumipat ang eksena patungo sa ibang parte ng kagubatan, dito ngayon ay makikita natin ang paa na humahakbang ng napakalakas sa lupa. Ito ay pagmamay-ari ng grupo ng mga kabataan na patuloy pa rin sa pagtakbo ng napakabilis at walang tigil. Pansin na hinihingal ng todo ang ating bida, na tanong ni Gyu-song kung siya ba ay maayos lang, na sinagot niya ng oo. 2 araw na silang tumatakbo ng walang pahinga. Marahil dahil sa pagbabago ng alaga nitong si Cho, ang epekto nito sa kanyang internal energy ay mas nagpadali sa ginagawa nila ngayon kesa sa kanyang inaasahan. Nakikita ang ilog di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nagsalita si Gyu-song, sinasabing sa sandaling makatawid sila sa ilog Lankang na nasa kanilang harap, mararating nila ang Central Plains. Ito'y ikinatuwa ni Soryong kaya nagsabi siya, na sa wakas. Habang sila ay nagpapatuloy sa mabilis na pagtakbo, sinabi ni Sang-ho na dahil isang bukas na lugar ang nasa kanilang unahan ay kailangan nilang sumugod ng sabay-sabay at dapat silang makatawid sa ilog bago lumubog ang araw, na pinasang-ayunan ni Soryong. Pero bago nito ay mayroong siyang napansing bagay na kakaiba, dito ay nasilayan niya sa itaas ng himpapawid ang kulay pulang ilaw na kumikilos ng sobrang bilis. Maya't-maya pa ay ang pagkahulog nito sa harapan ng grupo kung saan bumungad sa kanila ang elder ng blood cult na mabilis silang naabutan. Dali-dali namang inangat ng elder na si Chogui ang kanyang kamay upang umatake sabay sabi na sila ay mamatay. Ang pag-atake nito ay nagawang maabot si Gyu-song na nasa harapan at masaksak ito sa kanyang katawan, dahilan ng pagsusuka nito ng napakaraming dugo. Nasisilayan itong nakakasindak na pangyayari, napasigaw ng todo si Soryong at si Sang-ho sa pag-aalala. Ang elder ng blood cult na nagpapalabas ngayon ng matinding kulay pulang enerhiya ay nagsabi na ipinangako niya sa bata na ibabalik silang lahat ng nabubuhay, pero wala siyang ganang gawin yun. Habang nakahandusay si Gyu-song sa lupa na naliligo sa sariling dugo, at si Soryong na natitigilan, dagdag pa ng elder na ito na ang kanilang katapusan. Pagkatapos ay ang pag-ipon niya ng enerhiya ng dugo sa kanyang kamay, kung saan may buong galit nitong sinabi na siya na si Mei Chogui na tinaguri ang Bloodwind Flying Snake at isang elder ng blood cult ay personal na pupuksa sa kanila simula ngayon.